Good morning, good evening sa atong mga kapaglaom nga nagsubaybay niining atong programa dinhi sa social media mahitungod sa pagbalik sa atong Ginoo. The ultimate solution sa atong problema sa deteriorating na nga kalibutan nato mga kapaglaom maong pagbalik sa atong Ginoo nga hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo. We are looking forward for the coming of the Lord Jesus Christ. Akong dapiton sa hamubo nga pagampo. Ginoo, mihunong kamis makadiyot aron sa pagpangayo sa imong kaalam. Ang imong kaalam nga mupasabot kanamo o Dios pinaagi sa imong balang espiritu sa imong pulong diha sa balang kasulatan. Kami o Dios nagatuon mahitungod sa imo ikaduhang pagbalik. Busa hatagi kami sa nagakaigo nga kaalam. Og panalangini ang tanan karon nga nagsubaybay og giyahi nga ang imong mga katawhan nga gitawag alang sa bulahang paglaom makabati sa matag presentation nga atong ginapresentar matagabi. Kining tanan among ilang madawat sa ngalan Jesus nga among manluluwas. Amen. Well, ang katawhan mga higala has been sigig imbento and para sa ako ang pinaka ingunta crowning act sa tao nga sa iyang invention mao nga ang tao mo travel ngadto sa space. Mo na nga kini nga presentation atong tituluhan og space travel. Unya tungod kay nakaimbento ang tao o nakadiskubre siya unsaon pagnabigar, unsaon pagbiyahe diha sa kawanangan kini sa dihang natala sa atong mga kasaysayan daw imposible primero pero sa dihang nahitabo na amaze ang tanan, na amaze nga pwede di ita makabiyahe diha sa kawanangan. O sukad pa sa sinugdanan sa labing sayo sa dawn of age, no? Diya sa pinakasayo pa sa atong panghunahuna, ang tao is actually, the humans are already explorers. Ang innate na sa tao, mga kapaglaom, nga kita mo musuroy, mulaag, mo explore, mo adventure. Nang ganahan ta, bisan gani sa gamay pata, mga igsoon, luhagan ta. Ako sa gamay pa kong bata, laagan ko. Kaya nga naman, na innate sa bata nga mulaag yun. Sa unang panahon, ang mga ginikanan masuko sa ilang mga anak kay mga laagan kay wa may mga gadgets sa nung panahon way mga television. So sa among panahon kami magduwa-duwa nya gabi na may manguli. Kusnutan mi sa among mga ginikanan kay tagdugay mi mauli. Karon ang kalibutan mga higala, mga kapaglaom nabali na. Ang tao nakaimbento na og mga cellphones, mga gadgets nga diin po virtual na tanan, pwede na kang magduwa, magtinis sa virtual gamit ang imong laptop, computers o mga iPads. And then pwede na kang magbasketball gamit ang mga PS3, PS4, PS5 o virtual na tanan. So ang mga bata di na mulaag, nasuko na pod ang mga ginikanan. Kaya nga naman magpuyo naman lang sa kwarto, di na masugo og tawgon sa ilang pangalan. Magpabungol-bungol naman hinoon, di na masugo og panghugas. So, mga higala, mga kaigsunan, ang atong tawhanon nga ingunta innate nato nga characters that we are explorers. Musuroy jud ta. So, sukad pa sa sinugdanan ang mga tao nag-explore na. And then naamanggoy mga panudlo sa unang panahon nga bawal mo travel og layo kay basig mahulog ka sa abyss. Basig mahulog ka sa walay katapusan nga kahulog, ginganlan na abyss, sumalas balang kasulatan. Pero gitudlo ang mga tao mahadlok yun sila mo biyahe og layo kay basig mahulog sila. Walay mo explore og layo apan dunay mga tao nga dili kayo mutuo sa mga kaparian. Dunay mga tao nga dili mutuo sa relihiyoso nga pagtambag. So sila nag-explore og ang mga explorer sa unang panahon niabot sama ni Amerigos Vespucci na iyang nakitaan ang mga bag-ong kontinente in which the America was taken after his name. And then we have Christopher Columbus, Ferdinand Magellan. They discovered nga sayop di ay nga sa unahan mahulog ka. In fact, in one direction, si Ferdinand Magellan nga taga Portugal
Unya, under the expedition, nga gisugo sila sa King of Spain. Ngadto sila ning travel sa usa ka direction. And lo and behold, in the same direction, nibalik rapod sila. Therefore, the history concluded, and the historians concluded, and the scientists concluded, tungod sa ilang expedition, sa ilang exploration, nga ang kalibutan was actually a globe, a circle. So muna nga, ang uban maingon nga, ang bawal daw ta mo travel, ang Ginoo dili ganahan nga mo travel ta dayo. That is not always true. And it is not true. Ngano man mga higala, mga kapaglaom, ang Ginoo nag-ingon sa Salmo 121:8, ang Ginoo motipig kanimo karon og hangtod sa kanturan bisan asa ka moadto. Spoke ko muna. Kawalo ang Ginoo nga kita mo explore gayud kay gihatag ang kalibutan alang kanato. And we have to enjoy the beauty, the vastness of the world. So pero ang Ginoo ang iyang pasalig bisan asa ka moadto, ang Ginoo magatipig kanimo. Usa sa pinakanindot nga ebidensya nga travel is supported in the Bible, mga kapaglaom, makita kini sa Daniel kapitulo 12 bersikulo 4. O Daniel, himo ang tinago ang mga pulong ug takpi ang basahon bisan hangtod sa panahon sa katapusan. Daghan ang mudalagan ngadto nganhi og ang kahibalo muuswag. Niini nga teksto, mga kahigalanan, paborito kay ni sa mga magtutuon sa tagna. Makakutlo kita og pipila ka mga pagtulunan. Number 1, dinhi sa Daniel 12:4 nagisgot kini og panahon sa katapusan, in the last days, eschatological. But pasabot sa katapusang mga adlaw, sa atong kadlawan, kay mao man ni atong kadlawan ang katapusan. Number 2, naay subject didto nga daghan. It means open to masses, communality. Adunay mga daghang katawan ma-open sa tanan sa katapusang panahon. Common na sa tanan, open to masses. Pangmasa na. Ang unsa man? Daghan di ay ang mudalagan. It means travel period. Travel being rapid. No? Ang pagbiyahe, paspas na. Lahi sa una. And then, daghan ang mudalagan ngadto nganhi. Mga kapaglaom, it means nga sa katapusang panahon, ang extensive, layo ug maabdan, habitually, permi, balik dayon, pagkaugma, balik na pod. Available na sa masses, sa common tao, pwede na. Kanos ani mahitabo sa last day, sa atong kapanahonan, sumala sa tagna ni Daniel. And then, of course, ang kahibalo mouswag, the increase of knowledge exponentially. Kanang pag-uswag sa kahibalo, mga kahigalanan, wala ni mahitabo sa panahon ni Daniel. Na sila knowledge tungod kay na sila University of mga wise men, we call it the Magi or the Chaldeans. Pero ang ilang knowledge was just limited for their time. Pero matingala ka sa atong kapanahonan, mga kahigalanan. We all know, nahibalutan nga sa panahon ni Ginoong Hesus, talagsaray mo biyahe og sobra gatos kamilyas. Kaya nga naman, mga higala, mga paglaom. Tungod kay siguro ang sakyanan sa unang panahon, pangitaon, unya, delikado po sa unang panahon. Lahi karon nga, bisag mo travel ka sa Manila, pagkahapon balik na ka din sa Leyte o sa Cebu. Travel ka sa Hong Kong, pagkahapon, pwede ka mo balik dayon. Muna nga sa atong kapanahon, lahi kayo. Kay pwede ka dito mamahaw sa Singapore, unya pwede ka mag-CR ngadto sa Thailand, unya pagkahapon magsuroy-suroy ka mall dito sa Japan, and then pagkahapit na gabi pwede ka na mo balik sa Pilipinas. You can do that sa atong panahon, pero sa unang panahon dili na pwede. Kay sa unang panahon hinay kaayo ang ilang mga sakyanan. So atong makita dinhi ang speed and time of common travel for the masses. So sa unang panahon dili available ang paspas kaayo nga pag-travel. Apan makita nimo sumala sa atong kasaysayan 2500 BC. Wala pa si Kristo na ang ilang pinakakusog nga dagan, ang ilang sakyanan ginganlan nato og karwahe. Wala duha ka kabayo naguyod og karwahe. Okay na pero ang speed ana is 6
miles per hour. That's gonna be 9 kilometers per hour. Isbuko mo na, hinay day kayo. Hinay kayo ang ilang dagan, pero para sa ila, kusog na, mas maayo na nas mag-jogging. So, and then, adto ta sa 1800s or 1800 before Christ, naka-innovate sila after 700 years, o maurag hapon maguyod og duha ka kabayo, pero dili na siya kanang gingalag chariots, gingalag carriage, nani atok, mura nagkotse. Pero ang speed niya mga higala, 6 miles per hour. Hinay ragod gihapon, pero arang-arang na lang na kaysa magdagan. Alright? Ang bakta pila katuig, mga higala, ngadto sa 20th century, 1900s. Alright? AD. Finally, nakaimbento na gyud sila og sakyanan nga kusog kayo, kanang ginganlan no nila og steam locomotive train. Nanay train nga gibutangan og fuel nga coal, unya ang iyang steam may mupatuyok sa makina og kusog-kusog na mudagan. That's gonna be 90 kilometers per hour. Arang-arang na lang kusog na gyud. Imagine ka, after 4,000 years, usak pa sila kimbinto og kusog-kusog nga mudagan nga sakyanan. And take note mga higala, pag abot sa 21st century, year 2000, ay mong makita nga nakaimbento ang tao og intercontinental airliner. So, buot pasabot, kining mga dagko, jumbo nga mga aeroplano, Boeing 747, mubiyahe from continent to continent. So, ang 3 months nga biyahe sa mga galyon o sa mga barko, mahimo na lang 72 hours, 24 hours, 32 hours, 75 hours, pa na lang, sana, oras na lang. Ngaman, tungod sa iyang speed, mga kahigalanan, nga 600 miles per hour or, buta na to, 900 kilometers per hour. And then, 21st century pamanta karon, so muna nakita na nato. Pero sa 22nd century, malabot pa, that is year 2100, gitagna na daan sa Boeing Research and Development Projection nga pwede sila makahimo og sakyanan nga available para sa masa kanang 6,000 miles per hour nga jetliner. Sa unang panahon, mga dato ray makasakay og kusog nga sakyanan. Karon ang masa, basta na alang kay pamasahe, bisan kinsa na to, ang common people, makahimo na sa pag-enjoy sa kakusgon sa maong mga sakyanan. Kana ang gitagna ni Daniel, mga kahigalanan, nga sa atong kapanahon, knowledge will increase. In fact, kay future pa man tong 6,000 miles per hour, introduce na ko ang pinaka-kusog supersonic, faster than sound nga sakyanan, pero dili para sa masa. Mach 6.7 ang yang speed. Kanang Mach, ilan ang mga istorya, mga sa ila sa navigation or sa paglupad sa mga pilot. Kanang North American X-15 mga higala, muna'y pinakakusog nga sakyanan nga natala sa atong kasaysayan. Sa pagkakaroon, approximately 7,200 kilometers per hour, pero dili siya available sa masa. Hapit na mo 9,000 miles per hour, wa pa ta makaabot og 2,100, nakaimbento na ganita, pero moabot ang panahon nga makasakay na tatanan og kusog kaayo mudagan nga eroplano, mga kahigalanan og kapaglaom. So kung imong tanawon gikan sa 2,500 BC paingon sa 1,900 AD for 4,000 years, just times 10 lang ang kakusgon nga naimbento sa tao mahitungod sa travel. And then just a matter of almost 200 years ang katawhan nakaimbento nag almost times abot mo 6,000 miles per hour kaya, no? 600 miles per hour in just a matter of 100 years kumpara sa thousands of years, mga kahigalanan. So imong nakita nga this is what Daniel wrote, knowledge shall increase. Mutubo, mukailap, uswag ang kaalam. Dili lang sa travel, kundi sa tanang nakad, sa tanang aspito, sa pagkinabuhi sa tao sa tibuok kalibutan. And of course, especially ang knowledge sa scriptures shall increase. Muna karon nga matingala ta nga midaghan ang mga Christians sa tibuok kalibutan, it is part of the increase of knowledge. And the best knowledge that one should know is that
when you accept Jesus Christ, you are bound for a place that He promised. Mao na mga kahigalanan, ang atong istoryan karon is space travel. Nga kung ikaw day Kristiyano, kung ikaw day sumusunod ni Kristo, ikaw kinahanglan mo uban kaniya because God has prepared a place for you, and before going there, you have to travel through the space, mga kahigalanan o kapaglaom. Kaya ang atong teksto nga gitunan karon, for our citizenship is in heaven, and that place is heaven. Mga kahigalanan, mga kapaglaom, ang ato din kapaingnan kung kita ana kang Kristo is heaven. Ang langit, mga kahigalanan. It's just so sad nga kung imong basahon ang Philippians 3, and before that, from 1 to 18, imong makita din nga dunay mga kaaway si Kristo. Si Kristo, dili hingaway si Kristo, but the Bible calls it the enemies of the cross of Christ. Labi na itong mga allergic sa cross ni Kristo. Siguro, they might not be kay murag na overwhelmed na sa ilang pangatarungan. Pero sultihan ta ka, higala, if you are against the cross of Christ, you are an enemy of Christ. Ang sabot niya na kung against ka sa maayong balita, kung against ka sa walay katapusang maayong balita, kung against ka sa mga pagtulunan nga naa sa balang kasulatan, kaya may ingon tag walay katapusan mga higala, kung unsa na dito sa Hinesis, mao na paingon dito sa pinadayag. Some of us are preaching a revised gospel, not an everlasting gospel. So they are called the enemies of the cross of Christ. Ang mga enemies sa cross of Christ, they set their mind on earthly things, including those people who believe in Jesus, but their minds are not focused in Jesus. Muna mga kahigalanan, nag-ingon po si Apostol Pablo sa Colossians 3:2, set your mind on things above, because if you are for Christ, your minds are set on the things above, not on things on the earth, while the enemies of the cross of Christ focus on the earthly things. The true Christians focus their minds on the heavenly things. Mao kana mga kapaglaom. And it's so sad nga dunay mga problema sa pagtuo mahitungod sa langit. And then atong i-brought up ang una rin, no, na I just would like to share to you duha ka complication usa sa mga problema nga nag-ingon ang uban. The Old Testament refers heaven as a space above the clouds, not a place for mankind to live. Asa daw ta makabasa sa balaang asa daw ta makabasa sa Old Testament nga ang mga tao, ang mga writers sa Old Testament nagtudlo nga mga tutag langit na ay langit pero dili nato puy-an kay we are duty bound. Kita daw na bound din sa earth nga kita manununod, the meek shall inherit the earth. Sumala sa Mateo kapitulo 5 nga dili ta moadtog langit. It's so sad mga higala. Yes, gusto nila litra pero litra. Let's give them answer from the Old Testament. Now, to answer this question, I'd like to introduce to you the word Zion. And then, it's famous kanang gingalag bukid sa Sion. Now, unsa man ning Sion, mga higala, mga kapaglaom, 152 times in the Old Testament, mabasa ang pulo nga Sion or Zion. 7 times in the New Testament, mabasa ang pulo nga Zion or Sion. And then, mga higala, it means, while it means nga kini, nagsimbolo kini sa city of Jerusalem, while kini nagsimbolo usab sa whole Jewish nation, but according to some texts in the Bible, Zion means the city of David. Kung imong tanawon ang ikaduhang Samuel 5:7 nagkanayon, apa na ilog gihapon nila ni David ang kuta sa Sion nga gitawag usab nga lungsod ni David. Unsa daw ang Sion? Mauto siya ang nailog, and then nahimo na ila ni David o gitawag kini ang Sion nga place, nga syudad ni David. Unsa ba ang syudad ni David? Ang Jerusalem, mga higala. So in the Bible, pag maingon ganita og Mount Zion, it does not mean, it's not focused on the mountain, but it focused more of a city. It's the city of David. So sa Biblia, kung maingon tag Zion, nagisgot ka na
sa Jerusalem. Isaiah 33:20, tanawa ang Sion, ang siyudad, sa atong mga tinudlong fiesta, ang imong mga mata makakita sa Jerusalem, nga usa ka puloy-anan nga malinaw. While mga higala, nga naay geographical and historical Zion or Jerusalem, but the Bible is more of the spiritual meaning. Kanang city of David, kanang Jerusalem, more of the spiritual meaning. Mao kana siya ang padulungan sa mga katawhan sa Dios. Isaiah 66:1 nagsulti kanato nga ang langit mao ang akong trono. Say, unsa daw ang langit mao ang trono sa Dios ug ang yuta mao ang tungtunganan sa akong mga tiil. Og sa Jeremias 3:17, ni anang higayuna pagatawgon ninyo ang Jerusalem nga trono sa Ginoo. Well, kung ang Jerusalem nga naa sa Middle East karon mao imong pagsabot nga mao ang trono sa Dios, then you are wrong. Why? Kay nag-ingon dinhi ang trono sa Dios igbaw gyud kay ang yuta tungtunganan sa iyang tiil. So sa dihang Jerusalem ginganlan sa Jeremiah og trono sa Ginoo, it means it's there in heaven. Og ang tanang nasod magatigom sa Jerusalem. Paano man nimo matigom dito maghuotan na labi na ron kay pandemic, so pasabot social distancing. So maghuota sa Jerusalem. So ang China nga lang daan pila na sila ka billion, about 4 billion maghuot sa Jerusalem, di maigo. So dili na mao ang Jerusalem ngabot pasabot dinhi. Ang Jerusalem ngabot pasabot dinhi is mao ang langit nun nga atong padulngan mga higala og mga kapaglaom. Sa Hebrewanon 12 bersikulo 22, dayagog tataw nga gisulti ni Apostol Pablo, ang inyong pagduol sa Dios dili sama ni adto, kay ang inyong giduulan mao ang tinuod nga bukid sa Sion, ang siyudad sa Dios nga buhi, ang langit nun nga Jerusalem nga may linibo ka mga anghel. Asa man ka makakita og mga military system nga angel, mao ra ning Jerusalem nga ginlan og Mount Zion. And akong gingon is the spiritual implication is our destination mga higala, mga kapaglaom. Ang langit nimbot pasabot dili ni siya ang Middle East. Number 2 complication nag-ingon ang uban, heaven is accessible after death. Madjing kana, makangadto lang daw ta sa langit kung mamatay mo ng daghan siguro in the name of religion, magpakamatay aron lang kay gipasaran og false nga saad, false promises nga dili mabasa sa truth sa kamatuoran sa balaang kasulatan. Heaven is accessible after death. Is it true mga kahigalanan? Ato dang tanawon ang Hebrewanon 11:16 nagkanayon, apan ang tinuod mao nga ilang gitinguha ang usa kalabi pa ka maayong yuta nga sa ato pa usa nga langit nun. Tungod niya na ang Dios dili maulaw sa pagingon nga siya nga ilang Dios, kay siya nakaandam naman og lungsod alang kanila. Ang mga nag-una nato, sila Apostol Pablo, sila ni Noe, sila Abraham, mga patriarka, mga propeta, nagtanaw sila sa umalabot nga syudad ug wa sila magununa nga minteryo da ilang panahon. It is a city nga giandam para sa ilang mga higala, mga kapaglaom. Wala sila mag-expect og nasod, kay nagtanaw man sila mas maayo nga adtuan. Wala sila mag-expect ng ilang adtuan nga maglahos-lahos lang sila. They believe they will be there. And that city that they are going to is a real and true city. Dili nga nagmuadto ta dito kay maglahos-lahos rata ng mga bungbungan ng syudara. No, it is a real and true city, mga kapaglaom. Sultihan ta mo ang Dios, dili Dios sa mga patay, kundi Dios sa mga buhi. Marcos 2:27. So out of this text, I would like to make a proposal og akong pamatud-an in just brief sentences mga kahigalanan nga ang langit nga atong padulngan is not a place for the dead. It's not a place for those who are the word said nga mga kuano sila mga kalag or espiritu. Ang Diyos, dili Diyos sa mga patay, kung dili Diyos sa mga buhi. Number 1, ang langit, tanan nga muadto dito buhi, dili patay. Nga naman, wala tayong nabasa sa balaang kasulatan nga dunay patay nga miadto sa langit. Even if you believe that the soul nga mingguwa gikan sa namatay nga tao
after sa iyang kamatayon, misaka sa langit, it's still dead. Ang bago lang gani namatay, katuinon misaka sa langit, wani mo nga nagpatay. For example, na namatay na disgrasya, niya buutan man siya, so musaka siya sa langit. So, pangutana, kung kanto misaka sa langit, unsa man to, buhi, patay. Miingon po buhi, bago lang gani namatay. So, sometimes we have to reason out, kayong come, let us reason together. Kinahanglan ang atong mga pangatarungan gikan gayud sa pulong sa Dios. Mo na nga akong i-propose nga ang tanan nga miadto sa langit buhi. Alright? Kung doon naman ganin niadto sa langit nga namatay, nabanhaw sa na o sa misaka sa langit. Number 1, si Enoch, he walked with God. Unya, nawala siya kay gikuha siya sa Dios. Wa man to siya mamatay. Buhi man to. So, he traveled through space. Wata kabalo, kung siya gisakyan niya, but the Bible says, he was not, nawala, gikuha siya sa Diyos because he walked with God. And then number 2, exhibit mga kahigalanan o kapaglaom si Elijah, si Elias. Na siya witness nga usa sa mga prophets, mao si Eliseo or Elisha, nga iyang nakita ang iyang amo kay apprentice raman siya, iyang nakita nga gikuha sa nagkalayo nga chariots. And then, gihatag sa iya ang mantle or kupo, signifying nga siya ang musunod sa trabaho nga gibilin ni Elijah. Buhi man to si Elijah, nga gisaka sa langit, because kay ang langit is a place for the living, not a place for the ghosts. Alright? So, siguro, dili na mumulalis, mga higala, aning si Jesus Christ mismo, nga mao ang atong Ginoo, our King. Kay, niagi siya og kamatayon, right? Panahon Semana Santa, Bernes, namatay siya. O niya, whole Sabbath, whole Saturday, diha siya sa lubnganan. And then Matthew 28:1, sa pagbanag-banag sa unang adlaw sa semana, Sunday, pagbanag-banag nabanhaw siya, nangadto ang mga Maria, natinga sila, wa naman ang lubnganan, empty ng tomb. And then, ilang nakita nga si Ginoong Jesus na banhaw. And then they wanted ang mga Mary, gusto nila gakson si Ginoong Jesus, and didto na to makita ang gisuwat ni Jose Rizal nga no limitang hiri, touch me not. Mo nagingon ni Ginoong Jesus sa Juan 20:17, ayaw na ako pagkupti, touch me not, kay wala pa ako makasaka ngadto sa mahan. So, si Jesus Christ is the truth, so di siya pwede mamakak. So, Friday night, Friday patay siya, Saturday patay siya, nabanhaw siya pagka-Domingo, and then Domingo ni ang pag-adto ni Maria, o ubang mga kauban ni Maria. And then, ang Ginoong Jesus, nag-ingon nga, touch me na. Wa, mamakak si Jesus, kay wala pa siya misaka ngadto sa iyang amahan. So it means, mga higala, nga walay access ang langit pinaagi sa kamatayon. The only access payon sa langit is through the living Christ. Dili ang kamatayon mo itong access nga makaabot ka sa langit. If you are being told nga kinahanglan ka mamatay or makasaka sa langit, I tell you, it's fake news. It's not in the Bible. So, mga kahigalanan, dili ba mo ganahan og fake news sa mga vaccine? Pero fake news sa religion, ganahan kayo ta. So, let us find ourselves in the truth that Christ has given to us in His Word, mga kahigalanan o kapaglaong. Pilipos 3:20, akong balik lang Bisaya sa atong text gitunan. Apanalang kanato ang langit maoy atong tinuod nga Pinoyanan. Kung imo nang basahon paubos mga higala, I found 3 important things in there nga atong pagatunan. Number 1, ang teksto nagsulti og space domination. Ngano nakaingon ko og space domination tungod in the context between good and evil, the battle between good and evil. Mga higala, there is someone nga nakig-away nga gusto mo dominar sa space. And in fact, nakakuha siya foothold o stronghold o iyang nadlupig ang earth. And then number 2, because of that, this text nagsulti about space travel kay naman tayo puloy-anan sa langit niya. Nata din Saan na ito pag-adto dito. So we have to travel through space. Number 3, naapod tayo isulot. It's space suit. Kanang space suit, mga higala, muna'y atong sulubon sama sa mga astronaut, cosmonaut, kung muadto sa space is very important. Ang mga tao, mga higala, mga kapaglaom, have always looked up into the night sky and dream about space. Yes, kay siya nga nagadominar sa kawanangan, mausab magadominar sa kalibutan. Kini siya nga adage, mga kahigalaan, he who dominates the space dominates the world,
is very strong. Kaya nga naman, it takes two countries nga maglumbaanay, competition, magkompetensyahay kung kinsay mas mayo. Kaya kung kinsa ganitong advance sa space technology, mao po'y mo dominate sa tibuok kalibutan. Girespetuhan sa tibuok kalibutan. Ang atong unang experience sa space, mga igsoon, mao nga nagsugod kini tali sa race, tali sa United States o sa Soviet Union, and rivals in a global struggle for power. October 4, 1957, ang Russia nagpalupad og Sputnik 1 didto sa space, unmanned satellite. And then, pagka next year, 1958, January 31, ang US nagpalupad pod sa ilang first unmanned satellite na ginganlan og Explorer 1. And then, wala magdugay pagkasunod bulan, mga higala, November 3, 1957, gusto gyud atat na atat ang Soviet Union nga sila makakita og pwede ba gyud ang tao makasuroy sa kawanangan. So nagpadala sila og stray dog nga ginanlang Laika nga misikat karon sa tibuok kalibutan. Og si Laika, although namatay siya, it was a sacrifice, but tungod sa iyang kamatayon na naka-develop ang Russia og possibility nga ang tao pwede di ay mo suroy dito sa kawanangan. Pero ang United States in that year, naghilom lang, why gihimo? And then 4 years after, April 12, 1961, the first man on space was a Russian cosmonaut. Kaya may tag cosmonaut, Russia na. May tag astronaut, Amerika na. April 12, 1961, Yuri Gagarin, mao ang unang tao nga nakangadto sa space and then naka-orbit sa space. And then, just a matter of days, May 5, 1961, wapod magpalupig ang US, nagpadala po sila silang astronaut, the first American, not the first man, but the first American nga may enter into space was Alan Shepard. Pero wala siya mo orbit sa space. Pagka sunod tuig, 1962, February 20, si John Glenn, o sa ka-astronaut, siya ang first American nga nag-orbit sa space. So, permi gidlugi ang United States. Permi sila ulhi in space domination. He who dominates the space dominates the world. Remember that. And then, sa walay lipod-lipod, ang Amerika datong July 20, 1969, nang haros sa tanang haros. Nagpadala sila for the first time ever in the history sa atong kalibutan. Nagpadala sila og tao dito sa bulan. O ang first man who stepped on the moon was Neil Armstrong, July 20, 1969. Wala na ni, nakaunag yun sila. So, ikis na ang Russia at the time. So, he who dominates the space, dominates the world. Karon mga higala, ang nag-dominate sa kalibutan is United States. Nga naman, 30% sa tanang Skylab stations, sky stations, ug mga satellite iya sa United States of America. Mauna, sa dihang maingon siya, sa dihang dito si Neil Armstrong, ingon siya, one small step for man on the moon is one giant leap for mankind. Usa ka gamay nga tikang sa tao diha sa bulan. Usa na di ay ito kahigante nga ambak sa tawhanong kaliwat. Yes, mga higala, mga igsoon, ang atong space exploration and space travel history is amazing nga nakaabot kita sa bulan. But how amazing it is kung muabot pa gyud ta ngadto sa atong giingon nga citizenship nato tuwa sa langit. And in fact, mga higala, God has a plan nga makaabot ta dito. And it would be more than amazing because all of us can go there like the cosmonauts and the astronauts, mga higala ug mga igsoon. Si Jesus Christ ang imong Ginoo, akong Ginoo, ang imong Kristo, akong Kristo mianhi sa kalibutan. Usa ka gamay nga tikang alang sa anak sa tao. Dinhi sa yuta. Usa ka dakong tikang alang sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan because it means your salvation. It means your eternal life, mga higala. Usa ka life nga dili na ta mamatay. That is what God has promised for us. Ingon si Ginoong Hesus sa Juan 10:10, apan mianhi ako dinhi sa kalibutan aron hatagan ko ang mga tao sa kinabuhi nga madagayaon.
Unya Juan 14:6 part B, walay makaadto sa amahan kundili pinaagi kanako. So it's only in Jesus Christ that we can go in there, we can go there, we can pass through the space, we can travel the space. Pinaagi lang ni Ginoong Hesus, mga higala o mga kapaglaom. O nagingon ang Juan 14:2, ang iyang saad kay didto sa balay sa akong amahan, adunay daghang Pinoy-anan o adunay daghang mga lawak. Gihatag kanako, ingon si Ginoong Hesus, ang tanang gahom sa pagdumala sa langit ug sa yuta. Since the cross, mga higala, human sa cross, sadyang namatay si Ginoong Hesus sa cross, gihatag kang Ginoong Hesus ang kadaugan. Gihatag ni Ginoong Hesus ang gahom sa pagdumala sa langit ug sa yuta. Space domination is conquered by our King, the coming King, Jesus Christ. Satan no longer can harm you. Satan can no longer put you to hell, but Christ can rescue you, can save you through His blood. And this power creates a space domination in your life and my life, mga kapaglaom. Space travel is just simple, mga igsoon. Ang pagbiyahe sa kawanangan simple lang. Nakay point of origin and then nakay point of destination. Point A, point B. In this case, mga higala, place of origin, mao ang earth. And then place of destination, mao ang heaven. And then, ato pong sabton nga naay, kanus ang magsugod ang biyahe. Murabag, musakay kag eroplano. Yes, it is sa panahon nga si Ginoong Hesus mubalik aron sa pagkuha nato. And then we have to consider the distance gikan sa earth, paingon sa langit. Kay, mo travel ta, for example, itong 1977, ang Voyager 2, ilang gipalupad, suroy sa atong solar system, and they found out nga abot siya dito sa tumoy sa Pluto 20 years after. 20 years after. Imagine ka, kung unsa kalayo, dool ra gani ng Pluto kumpara sa langit, but it took 20 years according to the NASA's report. How about ang langit? So we need to understand the distance, mga higala. Kung kasi madugay po ta. Of course, the speed, kay og layo kayo, so kinalang paspas ang pagdahi, paingon sa langit ng Pinoyanan. And then, how long the travel time? So, it's very important to know when you want to study space travel in the Bible. So, we have already understood nga ang pagbalik sa Ginoo mao ang departure time. Ang pagbalik sa atong Ginoo, kuhaon niya ang tanan nga mga iya. Kadtong nang mamatay diha kang Kristo, banhawon pa kuna. So, kung tuwa na mo dito kay ang inyong pagtulunan, ning saka mo nga to sa langit pagkamatay, so, usa pa gamit sa pagbalik sa atong Ginoo. So, atong tanawon ang distance, mga kahigalanan, earth to heaven. Atong makita, ang ako mga bata, hilig kayo sila og solar system, naman nagtuntuon pag gamay, kay mga books nilang gamit, may tungod man sa solar system. And then, we found out, mga kahigalanan, nga in order for you nga makagawas, across ka sa, cross, makatabok ka sa atong solar system, or makagawas sa atong solar system, no? You have to travel 7.4 billion miles. Sa astronomy ng igsoon, naay ka ng AU, astronomical unit, na apoy parsec. Butong sa'yo pagkuha ng parsec. Or light year. Wala ko gamitan na, kaya di mo kasabot. Pero kung milyas mga igsoon, it's easy to transfer to kilometers. So 7.4 billion miles, mutabok lang ka sa imo atong kagulingon nga solar system. And then, ang solar system na to, usara sa mga planetary system nga naa diha, mga about 200 billion planetary system nga natigom diha sa gingalan og Milky Way galaxy nga visible gani nato during the night sky. Makita nato mga igsoon, mga higala, mga kapaglaom nga ang atong Milky Way galaxy, you have to travel 1 quintillion miles usa ka makagawas sa Milky Way galaxy. So, medyo 1 quintillion miles. 18 na ka zero, mga igsoon. Mga higala, 18 ka zero. Imong i-travel, usa ka makagawas sa kanang atong Milky Way galaxy. The nearest large galaxy in our solar system, or sa atong Milky Way galaxy, kanang ginganlan og Andromeda galaxy. Nga ang distance gikan sa Milky Way paingon dito sa Andromeda galaxy is 1 octillion miles. Kanang octillion, mga higala o kapaglaom,
naanay 27 ka 0. Kamo na lisuwat sa iyong papel diha unsa na kataas. And then mao na ang atong travelon diha pa lang ta sa silingan nga galaxy. Imagine ka na. So we are considering the distance going to heaven. Dinhi pa lang sa silingang galaxy. Maglibog na ta kung unsay atong sakyan nga maabot na in just nga dili ta madugay og biyahe. Ala mga higala, mga igsoon. And then how about you think the expanding universe? 125 billion observable galaxies. Wala ko kabalo, mga higala, mga igsoon, you can make a rough estimate if you are an astronomer. Pero sultihan ti ka, in the expanding galaxy, di na kakahibalo. Kung unsa kalayo, gikan sa yuta, paingon dito. Pangitaw nimo kung asa din ha, ang center, ang epicenter sa gingharian sa Dios. Yes, mga higala, mga igsoon, we have also to consider ang speed. Kung i-travel na nimo ang langit, mga higala, gusto nimo moabot lang ka og 2 kadlaw, 3 kadlaw sa kasimana, you have to consider shock wave. Ang shock wave, mga igsoon, is the pressure nga mo travel ka, no? Ang pressure ana. Karon, unsa nga metal nga mo dili nga makasustenir sa kakusgon sa imong biyahe nga madali ka makaabot sa langit. It's very hard to understand, mga higala. Hiliso na bisag unsa nga metal, why mga metal nga makabot ana sa kakusog sa dagan nato paingon dito sa langit. Nag-ingon ang pinadayag size 11 unang bahin. Do natay sulubon nga space suit. Natay mga space suit pareho sa cosmonaut o sa mga astronaut. Unya gihatagan ang matag usa kanila og puting biste. Ingon ang Bible writers kanang puting biste is symbolical of something nga isulot sa mga maluwas, sa mga matubos. Unsa man din ang puting biste? Gipadayag kini mga higala diha sa pinadayag 19 size og 7. Hallelujah. Kay nagahari ang Ginoo nga atong Dios nga makagagahom sa tanan. See, that's the king, the coming king. Managhugyaw og managsadya kita og ihatag ta kaniya ang himaya kay ang kasal sa kordero nahiabot na. Og ang iyang pangasawnon, the church or ang katawhan sa Ginoo nga nagtuman sa kabubuton, nakaandam na sa iyang kaugalingon og sa pakasawnon gitugot, gihatagan ug unsa og space suit ang pagbistig lino nga manipis. Kanang pagbistig lino nga manipis, masidlak og maputli. So naa tay space suit aron ta maka-intra na space travel og ginganlan kinig bisting puti robes, mga higala. Puti nga robes, lino nga manipis. Unsa man pasabot aning lino nga manipis, pinadayag 19 8 ikaduhang bahin. Kay ang lino nga manipis, mauman ang mga matarong binuhatan sa mga balaan. Kung ikaw di ay, dili nagbuhat og matarong mga higala, dili ka makaintra sa space travel. Kay mahilis ka sa kakusog sa dagan. Busa, kung ikaw mintra sa space travel, paingon, balik dito sa langit. O pabalik ni sa yuta, unya, human sa 1,000 years, kinahanglan ikaw suluban og space suit nga dili makapahilis kanimo, and we call it matarong binuhatan, the robe of righteousness, ang kupo sa pagkamatarong. Kung ikaw nagsulod og pagkadautan, ayaw na lang pangandoy adto dito sa langit, magkinahanglan magunsa ka, magbag-o sa imong kagalingon aron ikaw masinuluban sa pagkamatarong sa atong Ginoong Hesus. Kung muhangad ka sa kalangitan, mga higala, mga igsoon, pangitaa ang gingharian sa Dios, kaya nag-ingon man sa Juan 18:33 ngadto sa 40, ang akong gingharian is not of this world. Ang gingharian sa Ginoo dili ning kalibutan. So hanga dito kung asa diha dapit sa kadaghan anang mga bituon, expanding universe. In fact, mga higala og mga kapaglaom, ang NASA nakakita gyud sila og something. And even the Bible says sa Amos 5 verse 8, seek Him who created the 7 stars and the constellation Orion. Gimension sa Ginoo ang constellation Orion. Unsa may naa sa Orion? Nagingon ang atong mga astronomers diha sa Orion na something dinha. Ubos sa iyang kanang tulo ka stars, kanang Orion's belt, dili na siya star, but nakakuha kini og interest sa mga astronomers itong 1611.
Pero pag-abot di atong 1976, nakakuha sila clear picture. O ang clear picture nga ilang nakita ni Ana Magzon, is not really a star. Unsa man diay ini. Di atong 1976, ang NASA gamit sa mga dagkong telescope, radio telescope like Hubble Space Telescope, the Gateway of Heaven. Ginganlan nila Gateway of Heaven kaya ang ilang observation, ang Orion Nebula, ginganlan siya Orion Nebula, is just like a gateway of heaven. Mura siya og ganghaan sa langit. In fact, naani nasulat sa mga sikat nga mga magazine nga gipublish nila nga ang ilang nakita diha sa Orion Nebula was actually a gateway of heaven. They cannot explain it, but it looks like a gateway of heaven. Mura gid siya og gate paingon sa langit, mga higala o mga igsoon. But to tell you the truth, I am a Seventh-day Adventist. Kitang tanan Adventist bisan unsa pa yung reliyon, nagulat tas pagbalik sa atong Ginoo. But we have a sister nga nasa gift, nasa spiritual gift. Nag-claim siya gift nga siya giistoryahan sa Ginoo. In fact, mao ni akong pamatuod nga ang iyang mga gift nga gikan sa Ginoo tinuod. Nagsulat siya, okay? Nagsulat siya sa iyang testimony di adtong 1827 sa iyang libro nga The Early Years, page 154. Dark, heavy clouds came up and clashed against each other. The atmosphere parted and rolled back, and then we could look up through the open space in Orion, whence came the voice of God. The holy city will come down through that open space. Ang balang syudad diha moagi niya nga open space. Now, tigam ninyo mga higala, kini gisuwat niya 1827. And the clear picture, ang clear picture nga nakuha nato anang Orion nga ginganlan nila og gateway of heaven is an open space in heaven. Giun sa man pagkaybalo ni Ellen G. White nga naay buho diha, naay agianan diha nga nataw siya 1827 nga ang picture karon 1976. Mo na akong pamatuod nga in her is a spiritual gifts nga gihatag sa Ginoo. Siya wa man na siya nagimuhimo. Nag-claim siya nga gipakitaan sa Ginoo nga ang balaang syudad munaog niya nang buha, niya nga gateway, niya nga ganghaan. Well, tagaan muna ko panahon sa pagtanaw sa video. Suppose indeed we want to go through the Orion Nebula and go to the throne of God. Here we go. As we are leaving the earth here, and of course we'll pass the earth. We see the sun there to our right, now approaching the sun, and you can see the Orion Nebula there past the sun. As we pass the sun, we're probably going over 100 times the speed of light. And approaching Orion, the individual stars will be passing at different times because they're at different distances from the earth. But it's actually in the sword of Orion. The middle star of the sword of Orion is the Orion Nebula. We're approaching it here. Coming closer, coming closer. The Orion Nebula is 1,500 light years from the Earth. That cavern is actually 100 light years wide. You go into the center of that cavern. We're circling around the trapezium cluster here. This is actually something you can see with the home telescope if you're interested in looking at it. You won't see the nebulosity, but you will see the trapezium. Going through the trapezium, continuing past the trapezium, as we come to heaven, to the city of New Jerusalem with the foundations of precious stones, the gates of pearl. Approaching now to the temple in the New Jerusalem. The sanctuary. And as we go to the sanctuary, what are we going to end up with? There is indeed right before us Christ the great high priest and the Ten Commandments. And the Ten Commandments. The Ten Commandments. Fixed right before the throne of God. Jesus Christ himself, the author of them all, ministering before the Ark of the Covenant, the mercy seat. David, and after we are there, what's going to happen in return? Of course, Jesus, at the time of the second coming, will step out of the most holy place.
He will begin to come back to the earth. Of course, Jesus leaving the New Jerusalem there, coming through the open space in Orion. There's the trapezium now. As you exit Orion, that great bowl configuration surrounding Jesus on His return will of course be millions and millions of angels surrounding Him. Of course, as Jesus Himself speeds toward the earth at thousands of times the speed of light, He will have to slow down as He approaches the earth. Coming through the solar system, He passes the sun, of course doing many times the speed of light until He gets close to the earth, slows down. The people on the earth will first see a dark cloud, and as that dark cloud gets a little closer, a little brighter, and it finally lights up the sky. And as it lights up the sky, those people who are alive and waiting for Jesus will welcome Him. Will say, "Lo, here is our God, we have waited for Him." In Revelation 14:12, here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and have the faith of Jesus. Right, praise the Lord, mga higala. Inyong nasaksihan nga ang space travel gikinahanglan aron makaabot kita sa langit ng Pinoyanan. And then we have studied nga ang Ginoo nag-andam di ay ug puloy-anan alang kanan. Somewhere beyond the blue, there's a mansion for me. Somewhere beyond the blue, I am longing to be. I'll see my Savior's face and sing amazing grace. Somewhere beyond the blue, someday. Mao kana mga higala nga sa pag-abot sa atong Ginoo, mag-start ang atong space travel ug ang maka-infra lang niini kadtong gisulutan gaan sa pagkamatarong nga mao atong space suit paingon sa langit mo. Si Kristo mao ang atong bugtong paglaom. Si Kristo mao ang atong kaluwasan. Si Kristo ra mao'y atong kapaingnan. Si Kristo mao'y naghatag kanatong paglaom. Si Kristo mao'y budala kanato sa langit ng Pinoyanan. Siya lamang ang makaluwas kanato. The coming King, Jesus Christ, is now going to take you. And it will ask your decision right now to come to Him. Kung imong giisip higala, nga ganahan gyud ka, nakumbinsi ka nga muadto ka sa langit ng Pinoyanan, I would like to invite you to travel with me with Jesus Christ, our coming King. May the Lord bless us all.